Opo, Prof, ano ho ba ang inyong pananaw hinggil nga dito sa magkaibang trust at approval rating na nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ni Vice President Sara Duterte? Unahin natin yung kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bakit bumaba? Well, actually, this is nothing new, no? Kung makikita natin over the past how many months, talagang ang kanyang numero talaga ay pababa, no? And I think this reflects the growing sentiment of the public, particularly yung distrust, dissatisfaction, tsaka yung pagkadismaya ng marami nating kababayan dun sa uri ng pamamalakad na meron ng ating Pangulo. And siguro idagdag pa rin natin dito itong looming crisis, no? Brought about by external factors kagaya nga nitong kaguluhan sa Middle East. So it creates a lot of layers of dissatisfaction and sabihin na nating fears, no, and anxiety among our people. And kung titignan nga natin dito sa resulta ng survey, ang pinaka maltinding or pressing socio-economic needs ng ating mga kababayan is controlling inflation. That's at 59%. And increasing workers' pay at 36%. No? So makikita natin itong dalawa na to are very important measures to identify that the country is well headed towards economic reform. Pero alam naman natin na talagang matindi yung pinagdadaanan ng ating mga kababayan ngayon. Every day is a survival mode, ika nga, no? Tapos idagdag pa natin dito, no, yung 47% ng ating mga kababayan ang naniniwala that fighting corruption is also a very important urgent issue na maaring hindi rin talaga na-address maigi ng ating kasalukuyang liderato dahil nga sa kaliwat kanan, di ba, yung mga pagtatakip at saka yung mga allegations of corruption na nakikita natin. So I think all of these things really pull down even further yung mga numero ni Marcos. No? Opo, at yung kay Vice President Sara Duterte naman, yun kung sino pa yung inaatake at nahaharap sa maraming issue din, no? Kinakaharap tulad po nito yung impeachment complaints. Ayun pa yung mas mataas kumpara kay PBBM. Yeah, yun nga, no. It's very remarkable that the Duterte political brand really remains to be very strong and very resilient, I would say, and very formidable, ano. Kahit nandyan yung mga impeachment efforts, political controversies, tapos yung pang ICC involving the former president, nandun pa rin yung yung majority trust nationwide, no. Yes, her support base is Mindanao and Visayas. It's basically masasabi natin hindi talaga natitinag, no, yung kanyang support base sa Visayas and Mindanao, which I think really is very very important at this point in time, no, na maintindihan natin na kahit may mga siguro mga political activities that is na ikinakasa ngayon sa pagkakaroon ng isang unified candidate itong administration, may hirapan sila, no, especially if their base of support will only be coming from Luzon. And I think ito yung ito yung dahilan kung bakit this early talagang pinagpipilitan na nila, no, talagang pinag-iibayuhan nila yung kanilang efforts para basagin at sirain talaga si VP Sara. Pero it seems that all the efforts are parang nagbubumerang, kasi the numbers really don't lie. Kasi kung talagang may traction at meron talagang masasabi natin na resulta yung kanilang efforts na ginagawa, and they've been doing this for 3 years already, no? Dapat nakikita na natin ito sa pagbaba ng numero. Pero kung makikita natin, yung 36% approval rating, no, ni President Marcos, tapos 45% yung kanyang disapproval, that is something, Tapos yung kay VP Sara, 55% approval and 54% trust, no. This reflects majority sentiments. Ibig sabihin talagang hindi natitinag yung ating mga kababayan doon sa kanilang paniniwala at pagkilala doon sa liderato at saka sa mga ginagawa ng ating ikalawang Pangulo. Sa tingin po ninyo, maaari bang gamitin yung kanyang
itong lumabas na survey, kanyang trust rating laban po doon sa grounds ng impeachment tungkol sa betrayal of public trust ng Vice Presidente? I really don't think so, no. Particularly hindi ko to nakikita kasi na po pwedeng gamitin, ano, dahil unang-una yun nga klaro, no, yung sentimiento ng ating mga kababayan. How will you trust somebody that you feel betrayed you, no? Syempre yung betrayal tsaka kasi yung pagtitiwala magkaugnayan eh. Kung halimbawa hindi halimbawa sa isang tao, no, feeling mo ay siya ay nagbetray sa iyo, siya ay tumalikod sa iyo or hindi ka na niya kinilala, pagkakatiwalaan mo pa ba siya, 'di ba? So ibig sabihin kung mataas ang trust rating ng ating pangulo, walang betrayal of public trust na nangyayari, no? So in short, all these allegations, particularly itong mga inilalatag nila dito sa impeachment complaint, are just concoctions of their pigments of imagination, ano. Unang-una wala naman talagang klarong mga what we say yung mga probable causes, no, to begin with. And so dito na natin makita na mahina talaga, pero alam naman natin siyempre sa Kongreso isusulong nila yan, ano, and the mere fact that they believe that it is substantial in form and in substance, makikita natin na meron talaga silang gustong patunayan dito sa Congress. But you know, at the end of the day, it will always boil down to how the Senate will actually respond to it later on if the impeachment case is elevated to the higher chamber. Opo, pero sa tingin po ninyo, patungkol pa rin po dito sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, makakaapekto ho ba yung paglantad ng Brave 18 soldiers, ex-soldiers dito sa 2026 impeachment case ng pangalawang Pangulo? Well, makaka-apekto to definitely, no, kung ito ay bibigyan ng sapat na pagkilala at sapat na atensyon. Pero kung nakikita nga natin ngayon, ano, from the get-go, ang nangyayari kasi rito parang hindi pa nga nila binibigyan man lamang ng atensyon, may hindi wala ngang investigation o hearing na ikinakasa para dito, no. And yet ang tinutulig sana nila kaagad yung motibo at yung kredibilidad nitong 18 soldiers, no, pati yung kanilang background, without even looking at the motivations, without even looking at the evidences that they actually have. So ibig sabihin, talagang maaring hindi nila to kilalanin at maaring hindi nila gamitin, no, whatever evidence will be it's actually given, no, but nitong ating 18 Marines. Sa totoo lang, meron talagang substance at may relevance dahil unang-una, they were the people who delivered yung mga maleta, no, na pera, no, dito sa mga tao na pinangalanan naman nila. Hindi naman ito mga hindi naman ito mga nameless personalities, no? They really pinpointed the people. Pero yun nga, the problem is dito halimbawa sa Senate Blue Ribbon Committee, may ayaw nilang tignan, may ayaw man lang nilang pagbigyan, ano, at ang unang inaatake nga yung kanilang credibility. So this really goes to show that the justice system in this country, particularly yung mga may hawak ng kakayahan na maglitis at gumawa ng tamang pagpapasya regarding the legalities and dispensation of justice nitong mga kaso na to, wala talaga. At ayaw nilang tignan, no, yung mga merito ng mga inilalatag ng ating 18 Marines. Opo, kasi kung sakali mang totoo yung sinasabi nitong 18 ex-soldiers, maki-question yung credibility, yung integrity ng mga nasa likod po nitong impeachment laban kay Vice President Sara. Tama po yun, ano? Tama yun. Because primarily, you're really barking on the wrong tree, in short, ano? Kasi you're only looking at a one-sided modality here. You're looking at 125 million impeachment complaint, no? Na yun nga, nilinaw na naman ng COA for a very long time. Pero sila, ang kanilang pinupoint is this billions and billions of money, no, na talagang masasabi natin meron direktang linkage dito sa ating liderato, sa ating administration, na pilit nilang
pilit nilang kino-cover up, pilit tinatakpan at pilit nililihis. Maliwanag na maliwanag po kasi dito lamang sa Senate Blue Ribbon Committee, with all their powers, with all their resources, with the intelligence mechanisms that they have, they could easily conduct at the very least an investigation para pagbigyan naman sila ng kakayahan na mailatag. Pero kitang-kita natin kasi rito yung pagkatakot ni Senator Panfilo Lacson na kapag pinagbigyan sila magsalita, and ilalatag nila with full detail, with full information yung kanilang nalalaman, natatakot sila na mas lalo nitong papaitingin yung agam-agam na meron tayo for a very long time, na hindi na nga yata agam-agam. I think there's a greater level of certainty right now na nararamdaman natin na meron talagang kinalaman dito ang palasyo. Meron talagang kinalaman dito ang Pangulo. Hindi lamang yung si Zaldico, hindi lamang si Martin Romualdez, pero yung pinakamataas na tao na namumuno sa atin. Meron talagang direct hand dito sa pagnanakaw na to. So if these complaints will be heard and at least investigated, this will actually negate the presupposition that Sara Duterte actually was the one who pocketed the money and not the president. Ano ho bang nakikita po ninyong trend dito nga po sa pagsagot ng pangalawang Pangulo kahapon, pag-file po niyan ng answer ad cautelam dyan po sa Kamara, kaugnay nga po dito sa itong impeachment complaints laban po sa kanya, Prof. Kung maalala po ninyo, nung unang impeachment na final sa kanya, ganun din po yung naging sagot ng Vice Presidente. Well, basically, hindi naman nagbabago talaga ang stand ng ating kalawang Pangulo, primarily because hindi rin naman nagbabago yung allegations laban sa kanya. So why I don't see any reason why she will change her statements or even her strategies when in fact there have been very, very little or if none at all. Wala namang halos talagang nagawang mga bagong paratang o mga bagong reklamo laban sa kanya. So I think she's just being consistent. She's just trying to not overreact. I would say she's not really overacting. She's just trying to really keep it simple, and I think she's sticking really to their legal battle plan on how to address these issues. And I think the vice president is really prepared for this. I think they were prepared last year, and right now I think the legal team is even more prepared. And I've actually seen the legal team. I would say that they're very formidable, and I would say that they're very, very competent, and that they could deliver the victory dito sa ating kalawang Pangulo kung sakasakali man talaga na aabot tayo doon sa mismong impeachment proceedings. Dahil kung makikita mo yung strategy ng Vice Presidente noon pag-file niya ng answer ad cautelam sa Kamara at ngayon naman ay panibagong sagot naman dyan sa Kamara, ay later on naghain na naman siya ng reklamo dyan sa Supreme Court para questionin itong ginagawang proceedings sa impeachment ng Kamara. Tama po yan, tama po yan. And I think what she's demonstrating here is that she is trying to explore whatever legal loopholes there may be dito sa pagkaka-file ng impeachment at kung papaano talaga masisiguro na kung sakaling mang magtutuloy ito, meron talagang merito. I think the Vice President definitely is not afraid of whatever case that will be filed. But I think it's also imperative that we need to understand it has to be within the bounds of legalities, because the impeachment, more than a political process, is also a legal battle. So kinakailangan din naman na lahat ng reglamento at lahat ng mga tamang proseso ay nasusunod din. And I think this is what the Vice President is trying to tell us here, because it may set a bad precedence in the future, especially na lagi nating gagamitin ang impeachment. In short, we're weaponizing the impeachment, the filing of the impeachment against anybody
that is against our political convictions. No, if you're against the government, they will always file an impeachment against you, even without the legal mechanisms in place. No, so I think this is what the vice president is trying to be certain about here. Na kinakailangan talaga nandun tayo sa tamang legal requirements and legal procedures. No? Opo. At kung pagbabasihan po ninyo, o ikukumpara po ninyo yung naging proceedings, impeachment proceedings ng Kamara doon sa kaso ng Vice Presidente at ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa inyo po ba, para po ba sa inyo, ay questionable po yung nagiging approach ng Kamara doon sa dalawang kaso ng pangalawang Pangulo at ng Pangulo? Yeah, very, very questionable because I feel that the filing of the impeachment against the president was something that is staged. No? It's something that was just simply programmed, and this was something that was deliberately planned. No? And this is the reason why the succeeding impeachment complaints, no, hindi naman lang nila tinignan at nagbatay lang sila doon sa 4-page impeachment complaint na i-file nung una, which clearly shows that they are doing the playbook of several seasoned politicians natin before, no, na nagamit na nga ng ibang mga panahon. And yun nga ang problema rito is that maliwanag, no, na itong mga kaalyado ng ating Pangulo dito sa Kongreso, talking about Jervil Luistro, sila Bel Zamora, they really have an axe to grind against the Vice President. It's very, very obvious, no, na ito nga nakakalungkot, nandito tayo sa gitna ng problema, may sigalo tayo sa Middle East, there's a looming crisis, pero yung mga mambabatas natin, focus lang talaga sila sa impeachment. No? Wala silang ibang nasa isip, kundi paano i-impeach ang pangalawang Pangulo. Because they believe and they know na ito na yung huling barahan nila, that if ever the Vice President will not be impeached come 2027, it will be a smooth sailing thing for her going to 2028. And that will be it, no? Kaya kinakailangan nila, they really need to work double time, triple time, just to make sure that the Vice President will be impeached regardless, and even if, no, huwag na nating pakialaman ano bang mga economic imperatives ang pwede nating gawin para solusyonan itong crisis na to, ano ba yung mga pwedeng measures na i-adapt natin para kahit paano pag-aangin yung buhay ng mga Pilipino sa kinakaharap nating crisis. Ang mahalaga lang sa kanila talaga is ma-impeach itong si VP, and it's very, very obvious, no. Kaya nga itong impeachment kay Pangulong Marcos is just, for a show, no. And this administration has been very good at it, no. Opo. Ang administration na to ay talagang ang tinitingnan ng lagi yung drama, yung narrative, yung optics, pero yung sustansya at yung essence wala po talaga, as in zero. Opo, kasi kung susundin mo o titingnan mo yung panawagan ng ilan, ang komento ng ilan po sa mga kababayan natin, kung pagbabatayan po itong survey sa trust rating na mas pinagkakatiwalaan nga nila daw ang Vice Presidente, doon naman sa kaso ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., mas dehado, kumbaga, doon sa grounds ng betrayal of public trust dahil marami ang hindi nagtitiwala dito sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero hindi po pwedeng gamitin po yun sa impeachment proceeding para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Yeah, actually, yun nga problema, no? Dahil nga hindi naging maliwanag kung ano ba talaga yung sakop nung reklamo, kung halimbawa betrayal of public trust. Pero actually, if that's really the problem, no? If ever talaga na gumagawa ka ng isang impeachment complaint na ang gusto mo lang talaga is mailihis yung mga bintang at yung accusations, you really can come up with a very shallow, a very, very weak impeachment complaint. No? Pero kung titingnan natin, ang mga kasalanan ni Pangulong Marcos sa ating bansa is sobrang dami. No? Yung weak governance na lang in itself is a very grave sin. It's a betrayal of public trust. Bakit? Kasi nung ikaw ay naihalal, meron kang kasunduan sa taong bayan na ikaw ay magsisibi ng tapat at maggagawa ka ng mga reforma na mag-aangat sa buhay natin. Pero maliwanag na hindi yun nangyayari ngayon. In fact, maraming beses, na instead ng unahin yung kalagayan ng ating mga kababayan, mas inuuna pa nila yung
pagpa-party sa Malacanang o pagpunta sa US na they're spending a lot of people's money. In short, they're very indifferent, no, to the plight and to the concerns of the poor people. And I think this is what sets apart this administration from the previous administration, na meron talagang hindi lang tapang, ano, pero nandun yung malasakit, no. Eh dito sa atin wala talaga tayong nararamdaman, walang kakayahan, walang malasakit, walang concern. In short, talagang lutang at the same time medyo lihis yung tinatahak nating landas ngayon. Opo, bago ko ipasa kay partner Admar, Prof, mula nang nag-anunsyo ang Vice Presidente na tatakbo bilang Pangulo sa 2028, nagkaroon ho ba ng impact, epekto po nito sa political arena? Ito ho bang nakikitang baliktad ho ba ang tawag po niyaan dito po sa grupo naman ng NUP? Na hindi susuporta doon sa impeachment laban kay Vice President Sara kung walang matibay na ebidensya, ay parte po ng mga nakikita po ninyong impact din na isa lamang po ito, bahagi lamang po ito na marami pa ang parang hindi talaga tutuluyan o hindi susuporta dito sa pagpapatalsik kay Vice Presidente. Well, I think right now, every politician in his right mind, is already calculating. They're already weighing down their political options, and they know for a fact, no? Alam naman natin to, na ang ating sistemang political dito sa Pilipinas, kapag patapos na yung termino at wala namang klarong mandato na meron hahalili na that is backed up by the administration, the natural trajectory is for them to actually shift to another boat, ika nga. And right now, I think the most plausible and the most logically acceptable move for them is to side with the Vice President, because the numbers clearly show, no, the clear trust and dissatisfaction rating na nakikita natin dito kay BBM. Bakit ka pa sa kanila papanig, no? So wala kasing kasiguraduhan. Tinitignan nila dito, I believe, is no longer in the Congress, because in the Congress they may have the numbers, but what about in the Senate that will decide the impeachment, no? Because if this impeachment halimbawa it resulted in an acquittal, hindi nito papahinain ang ating ikalawang Pangulo, bagkus lalo nitong papalakasin, no, yung kanyang kampanya heading into 2028. Why? Because the impeachment court will already make the decision that she is not guilty, diba? So in short, lahat ng mga demolition jobs, no, that they have been trying to create for the past 3, 4, 5 years will all be put down to waste. In short, lahat yun kasinungalingan lamang, you know? That's the perception at the very least na maaaring makuha ng ating mga kababayan and heading into 2028. So I think NUP, itong si Congressman Puno, they're already now thinking way ahead, and I think it's but right na masimulan nila, no? Kumbaga parang yung blind following ni BBM tsaka ni Speaker Romualdez nung sa Kongreso mawala na at magdesisyon yung ating mga congressmen batay doon sa kanila talagang paniniwala at conviction at batay doon sa kanilang political calculations, no? Maaring hindi man nila to nakikita bilang isang klaro para sa kanila na talagang si VP ay walang kasalanan, pero at least naiisip nila yung kanilang political capital, or at the very least yung constituents nila na maaaring sumusuporta kay VP Sara na dapat pinapakinggan naman nila, no? Mahirap kasi kung yung constituents mo ang groundswell, ang ground support talagang pabor kay VP Sara, pero ikaw boboto ka in favor of the impeachment. In short, you are not heeding the voice of your people and your constituents when in fact you are their representative, di ba? So sana magkaroon ng discernment at proper judgment itong ating mga congressmen bago magbotohan. Magandang umaga, Prof. Si Admar po ito. So ito pong resulta, kasi kung susumahin ang performance and trust rating ng Pangulong Bongbong Marcos ay nananatili pa rin nasa negative, no? Last year, March pa rin, negative 28 at negative 29 yung performance at trust rating ng Pangulo. Ngayon, nasa negative 9 din ang dalawa. Bagamat
kumbaga nakakakuha siya lalo na dito sa part ng Luzon, pero still negative pa rin yung kanyang net performance or approval and trust rating. Ito po ba'y magiging patunay na hindi pwedeng gamitin na lalo na sa mga kritiko ng pangalawang pangulo na kanilang vino-voice out ay ang taong bayan? Yeah, definitely, no? Hindi ko nga alam kung bakit paulit-ulit nilang ginagamit yung term na taong bayan. Actually, hindi lang naman yung Malacanang mahilig gumamit ito, no? Parati lang natin ito naririnig sa mga makabayan block, no? As if they are really the voice of the people. Hindi ko nga alam kung ano bang perception nila ng taong bayan. Kasi para sa akin, when you say taong bayan, clearly it reflects the general will and the majority of the public, no? Pero siguro para sa nila, taong bayan lang eh. Yung mga hanay nila, yung mga supporters nila, yung mga naniniwala sa kanila, no? Para sa kanila, yun ang messaging na binibigyan ng termino na taong bayan. So I really think that they should refrain from using taong bayan when in fact the surveys and the numbers do not clearly show or demonstrates otherwise, that the public is not really siding with them, no? Very clear naman ang sinasabi sa atin ng mga numero, no? So Sara Duterte remains to be the single strongest political figure in the country today, particularly outside Luzon, no? Kaya nga sinasabi ko kanina, no, dito lamang talaga sa Luzon merong masasabi nating political sway itong Marcoses, because of course nandiyan syempre ang Ilocos, pero outside of it, no, which constitutes majority, no, and the majority represents the taong bayan, ano, and I think it's very clear that the taong bayan is not siding with Malacanang anymore. It's not siding with the leftist Makabayan bloc anymore. It's not siding with the detractors of the vice president, but rather it's siding with the truth, and it's siding with the vice president at this moment. Prof, pero ito yung realidad, no? Kung pagbabasehan po, halos walang pagbabago last year at ngayong taon na ito sa kanila pong survey, at nabanggit mo na rin ito kanina, pero kung gusto kong bigyan ng diin, ang nananatili pa ring top concern ng ating mga kababayan, nangunguna pa rin dyan yung inflation. Walang pagkakaiba. Right. Same pa rin po yung pananaw, nasa 59% ang nagsasabi na ito yung priority. Gusto nilang bigyan ng tugon ang gobyerno. Same pa rin. And pumapangalawa dito yung paglaban sa graft and corruption. So ibig sabihin ba nito, lumalabas parang hindi sila kontento dito sa ginawa ng gobyerno natin? Unang-una dito sa paglaban sa graft and corruption ay pinagmamalaki ng administrasyon na ngayon nag-umpisa raw sa kasalukuyang administrasyon yung paglaban sa katiwalian, Prof. Kasi continue po natin, yes, controlling inflation remains to be a very, very important priority ng ating mga kababayan. Pero you have to take a look also, no, dito sa survey na to ng Pulse Asia. Lumalabas kasi na yung government is also facing overwhelming disapproval in curtailing or controlling inflation. This is at 73%. Diba? Ibig sabihin, top concern ng mga Pilipino yung controlling inflation. Pero the way the government is managing the inflation and the crisis, it remains to be seen. Kaya nga mataas yung level of distrust and dissatisfaction, at 73%. Ibig sabihin, hindi natin nararamdaman, wala tayong nakikita masyado na ginagawa ng ating gobyerno para talaga pababain itong ating nararamdaman na inflation. Secondly, corruption, di ba? Corruption is at 47% ng nandoon sa mga tinatawag nating key level issues or urgent issues na gusto ng ating mga kababayan na resolbahin. Pero ano ang lumalabas sa numero, no? Ang corruption is at 67% right now, no? Ibig sabihin, maraming mga kababayan natin ang hindi naniniwala na may sapat na ginagawa ang ating pangulo, ang ating liderato, ang ating administration para talaga siguruhin na masasawata itong corruption. And I think the numbers corroborate very well with what's happening on the ground. No, sinabi ng Pangulo nung December may makukulong na malalaking isda. Ano na ngayon, Marso na, wala pa rin nangyayari. No, may mga pagdinig na ginawa pero lahat naman ito ay parang
at their own convenience. Hanggang sa isasara na nga yung ICI, wala man lang talagang masasabi nating tangible and very concrete manifestation of their accomplishment. Itong Senate Blue Ribbon Committee, ganun din. Wala rin naman nangyayari dito kay Senator Lacson kasi maliwanag na mayroon siya pinagtatakpat at may paglilihis siyang ginagawa. No? So, in short, nakikita ng ating mga kababayan na ito yung problema pero hindi mo siya ginagawa ng tamang hakbang at tamang solusyon kaya mataas yung level of disapproval natin. Lalong-lalo na dito sa usapin ng inflation at corruption. So, hindi po pwedeng ipagmalaki ng ating Pangulo, lalong-lalo na ng kanyang mga kaalyado na sila yung nangunguna laban sa pag-control dito sa corruption, when in fact it's very very obvious that the public do not have any trust and faith in what they're doing, kung may ginagawa man sila. Opo. Dito po sa napag-uusapan natin na approval, performance at trust rating, paggrado ng taong bayan dito sa ating sa liderato ngayon, makaka-apekto din po ba sa tingin nyo yung sa parte po ng communication po, no? Mismong ang Pangulo, halimbawa, sasabihin mayroong problema, like kagaya sa pagtugon sa problema dyan sa gitnang silangan, mapapakamot na lang ng ulo, sasabihin na lang na ito yung problema natin, mahihirapan ang gobyerno natin, tapos meron pang mga instances na sasabihin na so anong gagawin natin? Mga ganun po ng mga pronouncement na napapanood po ng sambayanan na Prof. Exactly, because when you have a president who is not just a president in title, but a president also that manifests the true qualities of a leader, this president is somebody who really leads, especially in times of crisis like this. He does not ask. He gives outright orders, and these are strategic orders. These are very well calculated, very well thought of remedies to address the situation. In short, kinakailangan po ang isang leader, ang isang pangulo, mayroong maayos na conviction, may sapat na kahandaan, may maayos na planning, may magandang contingency initiatives na hindi ko nakikita sa ating pangulo ngayon. Kaya nga, to be honest, I'm really very worried about the current situation, not because of the worsening crisis in the Middle East, because that is something that we cannot control. I mean, we are just a small player, if ever we are considered a small player in the global affairs. Pero ang akin, yung domestic and local economic and political affairs natin, yun yung kahit paano may control tayo, pero hindi natin nararamdaman yon sa ating Pangulo. Kasi nga, if this crisis started February 28, dapat by this time meron na talagang mga klarong mga agenda na inilalatag ang ating Pangulo, at least 10-point, 15-point agenda on how to address this crisis. Dapat na-meet na niya yung kanyang mga economic managers, meron na silang sapat na mga planning mechanisms and yung mga contingency measures that are already in place. Pero wala tayong naririnig, maliban doon sa nagpa-press ko siya one time na sabi niya magre-report siya at lalahat niya. I mean, this is not really the work of the president. The work of the president and the function of the president is really to lead us, to create very good plans that could translate into meaningful actions that will cushion or at least alleviate the condition of our countrymen in the midst of this crisis. Kasi nga kung titignan natin nung wala tayong ganitong krisis ang hirap na ng sitwasyon ng mga Pilipino. Lalo pa ngayon, di ba? So in short, kung dati wala kang ginagawa, dapat ngayon kahit paano meron na. Pero kung magtatanong ka sa taong bayan kung ano bang gagawin, anong gagawin natin, this does not show that you are on top of the situation, and it really shows again dito ko na realize yung binabanggit dati ng ating dating Pangulong Duterte, that this BBM, this Marcos, is really a very weak leader. And it shows, because the true character, the true grit of a leader will show in moments of crisis like this. Pero kung wala siyang maibigay sa atin na konkretong solusyon, kundi siya mismo ay magtatanong sa atin kung anong gagawin, my God, we're really a sinking ship right now.